Sa mga nagdaang kabanata ay nagkita na nga si Xiao Chen at si Yu. At habang pinagmamasdan sila ni Black ay nasabi na lang niya na orihinal, hindi lang sa lahi ng tao ang gusto ni Xiao Chen. Ngunit ginawa niya, pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga Titans ay kailangang humabol sa kanya upang magkaroon ng mga anak. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay mabilis na lumipas ang isang buwan sa Jinlong Valley, na kung saan may dalawang dragon na nagbabante sa labas ng Golden Valley. Dumating naman na sina Xiao Chen at Xuanfeng upang makipagkita kay Jinlong Supreme. Napansin naman ng dalawa ang pagdating nila Xiao Chen. Ngunit sa kay-abangan ng dalawang hangal ay nagkunyaring hindi nila kilala ang dumating. Tinanong niya ang dalawa na kung sino sila. Naiinis namang sinabi ni Xuanfeng na ang City Lord Xuanfeng at ang Supreme Master ng Physical Cultivation. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ni Xuanfeng ay wala man lang nisel sa kanila ang nagbigay ng paggalang at binaliwala lang nila ang titulo ni Xiao Chen na isang Supreme Master. Na kung tutuusin ay silang dalawa ni Li Yunfei ang Supreme Master sa Siyam na Kaharian. Nagsalita naman na ang isang dragon na maghintay lang ang dalawa, at ipapaalam niya ito sa Golden Dragon Supreme. At lumalabas lang na wala na silang pakialam sa Supreme Master. Ikinagalit naman ito ni Xuanfeng dahil sa kabastusan ng dalawang hangal sa harap ng Supreme Master. Pinigilan naman ni Xiao Chen si Xuanfeng na hayaan na lang muna nila ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang isang hangal na dragon at sabay na sinabi nito na maari na silang pumasok sa loob. Nang marinig ito nila Xiao Chen ay agad naman na silang pumasok. Habang nagpapatuloy sila sa pagpasok ay bahagyang may napansin si Xiao Chen, na ang kuweba ng Golden Dragon na ito ay talagang walang anumang reputasyon. Nang makapasok sila ay baka sa mukha ni Xiao Chen na bigla itong naging seryoso. Dahil nasa harap na nila si Jinlong at kagaya ng dalawang alagad nito ay hindi man lang nagbigay ng galang ito kay Xiao Chen. Bagkus ay sinabi lang nito kay Xiao Chen na sa wakas ay dumating ka na. Naiinis namang sinabihan ni Xuanfeng si Jinlong na mangyaring pansinin ang ugali mo sa harap ng Supreme Master. Ngunit hindi naman pinansin ni Jinlong ang sinabi ni Xuanfeng, bagkus ay sinabihan pa niya sila Xiao Chen na sa kung bakit hindi man lang nagbigay ng pugay ang dalawa nang makita nila siya. Nang marinig naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Jinlong ay bigla na lang siyang natawa dito. At sabay niyang sinabi na lakas ng loob na yumuko ako. Ikaw ang tunay na hindi mapag-aalinlangan ng numero unong tao sa lahat ng mundo. Nakangiti namang sinabi ni Jinlong na kung ganon, para sa kapakanan ng Supreme Cultivation, ako si Jinlong, ay kailangan pa ring ibigay ito sa iyo. At agad siyang nagpalit ng anyo upang simulan na ang kanilang pag-uusapan. Sinabihan din niya ang dalawa na maupo muna. Bigla namang lumutang ang dalawang upuan sa likod nila Xiao Chen. At agad na silang umupo ngunit baka sa mukha ni Xiao Chen na hindi niya gusto ang ugali ng Golden Dragon. Nilabas naman ni Jinlong ang kanyang alak. At habang iniinom niya ang kanyang alak ay sinabi niya na Supreme Master ng Physical Cultivation. Ipinatawag kita ngayon upang pag-usapan ang mga bagay na may kaugnayan sa mystical realm sa iyo. Naging seryoso naman si Xiao Chen nang marinig niya ang sinabi ni Jinlong. Dagdag pa ni Jinlong na mayroong hindi mabilang na mga tao sa mystical realm na bumagsak sa tanikala ng langit at lupa upang makamit ang sukdulang layunin, na lubhang hindi kanais-nais para sa atin. Ngayon, ano sa palagay mo kung gusto kong gumawa ng inisyatiba at maging isang pioneer sa pisikal na cultivation? Nang marinig ito ni Xuanfeng ay hindi na niya natiis ang kabastusan ni Jinlong at ang malala pa ay gusto niyang kunin ang titulo ng pisikal cultivation. Agad naman siyang pinigilan ni Xiao Chen sinyalas na siya na ang bahala sa hangal na ito. Agad na tumayo si Xiao Chen upang lapitan si Jinlong. Nagtataka naman si Jinlong na kung bakit lumapit sa kanya si Xiao Chen. Kaya naman sinabihan niya ito na kung ano ang gusto mo. Ngunit hindi naman sumagot si Xiao Chen sa tanong niya. Bagkus ay kanya itong sinampal ng malakas upang ipaalam sa kanya na hindi karapat-dapat ang tulad niyang hangal. Natuwa naman si Xuanfeng nang makita niya ang ginawa ni Xiao Chen dahil kahit papaano ay gumaan na ang kanyang pakiramdam. Nagalit naman si Jinlong sa ginawa ni Xiao Chen, kung kaya't kanyang tinanong si Xiao Chen na kung bakit ginawa ito sa kanya. Seryoso namang sinabi ni Xiao Chen na Golden Dragon Valley, magmula ngayon, ay maari na itong mawala. Mayabang namang sinabi ni Jinlong na itinuturing mo pa rin ba ang iyong sarili na dating Supreme Practitioner? At nang matapos siyang magsalita ay lumabas ang dalawang general.
Nang makita ito ni Xiao Chen ay sinabihan niya si Jinlong, sigurado akong, sumama ka na sa utos ng Heavenly Emperor. At ang dalawang ito ba ay ang 12 general sa ilalim ng utos ng Heavenly Emperor. Ipinakilala naman ng isang ito ang kanyang sarili na si Jade Heng na isa sa 12 general na may titulong panglima. At ang isa naman ay si Yao Guang, ang ika-6 sa 12 general. Iminungkahi naman ni Xiao Chen kay Xuanfeng na ang Yao Guang na ito ay tila miyembro ng Xuanyao clan, tulad mo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad niyang sinabihan si Yao Guang na paano makakalabas ang isang tulad mo, na isa sa Xuanyao clan. Sinabi naman ni Yao Guang na Xuanfeng, pareho tayo ng clan, ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang dilim at sumali sa hukbo ng makalangit na emperador sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, tiyak na kailangan mong mamatay at mamatay. Sarkastiko namang sinabi ni Xuanfeng na umaasa lang sa nakatagong emperador na iyon. Bigla namang napansin ni Xiao Chen na may mga hangal pang nagtatago. Kaya naman sinabihan niya ito na huwag nang magtago, at lumabas na ang lahat. Mabilis naman na lumitaw ang tatlo sa harap ni Xiao Chen, na isa ding kabilang sa 12 general. Sinabihan naman sila ni Xiao Chen na 5 sa 12 general ay sabay na dumating, kung ganon ay mahusay ito. Ang dalawang ito ay ayon sa pagkakabanggit ang ika-12 general, ang ika-7 kay Yang. At ang ika-4 na heavenly na si Access. Ipinakilala din ng isa na siya ay ang ika-3 ranggo ng Tianquan na isa din sa 12 general. Napaisip naman si Xiao Chen na 5 general, ay ibig sabihin lang nito ay minamaliit ako ng Heavenly Emperor, kaya kanyang tinanong ang mga ito na kung nasaan naman ang unang general at ang pangalawa. Mayabang naman na sinabi ni Jinlong na para harapin ang kataas-taasang tagapagtanim ng katawan ngayon, bakit kailangang kumilos ang unang dalawang Diyos ng digmaan? Sinabi din niya na Supreme Master of Physical Cultivation, hindi mo ba naisip sa kasalukuyan mong kakayahan, sa tingin mo ba ay matatalo mo ang iilan sa amin? Sa kanyang mga sinabi ay sinabihan siya ni Xiao Chen na subukan natin ito, upang malaman. Sinabi naman ni Xuanfeng na Master, ang Yao Guang na ito ay parehas kami ng kinalakihan, kaya ipaubaya muna sa akin ang taong ito. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Xiao Chen dahil alam naman niyang kaya ito ni Xuanfeng. Dahil sa pumayag na si Xiao Chen ay agad na lumapit si Xuanfeng kay Yao Guang at sinabi niya na simulan na natin. Agad na lumipad ang dalawa palabas habang naiwan naman kay Xiao Chen ang 5 hangal. Nagkaroon ng katahimikan ng kuweba at naghihintay na lamang kung sino ang kikilos. Sinuri naman ni Xiao Chen ang kakayahan ng lahat. Habang ang 5 naman ay ganun din ang ginawa at makikitang seryoso nilang pinagmamasdan si Xiao Chen. Nagsalita naman si Jinlong na Supreme Master of Physical Cultivation, ngayon ay gagamitin ko ang iyong dugo upang ipaalam sa mundo na tanging ang Heavenly Emperor lang ang makapagkakaisa sa lahat ng mundo. Hindi naman pinansin ni Xiao Chen ang sinabi ni Jinlong, bagkus ay sinabihan niya si Black na ang malaking matabang dragon ay ipaubaya ko sa iyo. At ako na ang bahala sa 4 na general. Sumagot naman si Black na kung ganun ay kailangan mong magmadali. Nag-aalala ako na baka hindi ko sinasadyang mapatay ang maliit na matabang dragon na ito sa 1 segundo. Agad naman na naghanda na ang 5 at naglabas ito ng kani-kanilang mga aura. Na kahit si Xiao Chen ay ganun na din ang ginawa. At agad silang nagsilabasan sa kuweba upang simulan na ang madugong laban. Agad naman na pinalibutan ng 4 na general si Xiao Chen nang makalabas sila, habang si Black naman ay nilabanan si Jinlong. Sinabihan naman ng isa ang kanyang mga kasama na kapag ang Supreme Master ng Physical Cultivation ay nakatagpo ng lakas, siya ay nagiging mas malakas, lahat, huwag mag-alinlangan, gamitin ang lahat ng iyong lakas. Agad naman na naghanda ang general na ito ng kanyang gagawing atake. At agad din niyang pinakawalan habang si Xiao Chen naman ay kalmadong naghihintay. At nang sandaling makalapit ay agad niya itong iniwasan. Nasabi na lang ni Xiao Chen na mahusay, lumalaban ng patagang atake. Napansin naman ni Xiao Chen ang biglang pagtalo ng isa at naghahanda ito ng atake. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na tignan ang aking galaw. Bumulusok ang matinding atake patungo kay Xiao Chen. At nang makita niya ito ay agad niyang hinanda ang kanyang sarili. At nang sandaling tatama na ang atake ay agad niya itong iniwasan dahil hindi magandang sabayan ang isa kung marami ito. Naghanda naman ang isa ng kanyang gagawing atake na agad namang napansin din ni Xiao Chen.
Walang alinlangan siyang sumugod habang naglalabas ito ng kanyang aura. Nang makalapit siya ay agad naman na hinanda ni Xiao Chen ang kanyang depensa. At nangyari na ang inaasahan nating salpukan at habang nangyayari ang salpukan ay naramdaman ni Xiao Chen na isa ding physical cultivator ang isang ito. Sa pangalawang paghahanda ay tinipon ni Xiao Chen ang kanyang aura sa kanyang kamay. At nagkasalubong na naman ang kanilang mga atake. Agad din silang naghiwalay kalaunan upang maghanda ulit ng panibagong pag-atake. Nakumpirma naman ni Xiao Chen na tama ang kanyang hinala kanina. Nasabi pa nga niya na ang pisikal na katawan ng lalaking ito ay hindi mas masama kaysa sa akin. Ngunit nabahala siya dahil bigla na lang nawala sa paligid niya ang kalaban. Dahil sa pamamaraan na pinakawalan ng isang hangal. At napansin din niya ang maraming atake na patungo na sa kanya. Kaya naman agad niyang pinakawalan ang kanyang Tianhuang Fist upang harangan ang atake. At nang magtama ay agad na nabura ang ginawang atake ng isang general. Napansin naman ni Xiao Chen ang biglang pagsugod ng isa. Dala ang kanyang espada habang naglalabas ito ng matinding aura. Agad naman na iniwasan ito ni Xiao Chen dahil alam niyang malakas ang atake. Nagulat naman ang general nang makita niyang mabilis na sumulpot sa likod si Xiao Chen. Ngunit hindi niya na naiwasan ang ginawang atake ng ating bida dahil agad siyang sinipa nito. Tumilapon naman ang general habang namamangha sa lakas ng sipa ni Xiao Chen. Napalingon naman si Xiao Chen sa kanyang likuran na naghanda ang isa pang general ng atake. Kaya naman sinabayan niya ang kumag ng kanyang Tianhuang Fist upang makita kung masasabayan ba nito ang kanyang suntok. Nang sandaling magtama ang kanilang atake ay nagkaroon ng pagsabog. At habang nangyayari ang salpukan ay agad din naman na ginawa itong pagkakaton ng isang general. Kaya naman hindi na namalayan ni Xiao Chen ang isa na nasa kanya ng likuran. Nang tumama ang atake ng general ay nagulat si Xiao Chen dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Natuwa naman ang general dahil pagkakataon niya nang mapinsala si Xiao Chen ng kanyang gagawing atake. Agad niyang pinakawalan ng kanyang atake at ang malala pa ay marami ito. Salong-salo ni Xiao Chen ang maraming atake dahil sa pansamantalang hindi siya nakagalaw. Agad naman na sumulpot ang isa sa kanyang likuran upang gumawa ng kanyang atake. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan na kayang ikulong si Xiao Chen. Sa pagkakataong ito ay nakulong si Xiao Chen sa pamamaraan ng isang general. Nang sandaling maramdaman ni Xiao Chen ang ginawa ng general ay nasabi na lang ni Xiao Chen na ito ang chaos imprisonment na pamamaraan. Agad na nilabas na ng apat ang kanilang huling mga alas upang tapusin na si Xiao Chen habang nakakulong pa ito. Agad na hinanda ng isang general ang kanyang kapangyarihan na kung tawagin ay Heavenly Way Chaos. Hindi rin nagpauli ang isang general at kanya ding ginamit ang kanyang Heavenly Way Polar Star. Na kahit ang isa ay nilabas din niya ang kanyang Heavenly Dao Jiuyu Wind Blade. At ang huli ay ang kapangyarihan ng Heavenly Way Catastrophic Thunder. At sabay nilang pinakawalan ito patungo kay Xiao Chen sa pag-aakalang mapapatay nila si Xiao Chen ng ganun-ganun lang. Nang tumama ang pinagsamang atake ng apat ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog na parang isang malaking mata. Nagpatuloy ang pangyayari ng ilang sandali sa Golden Dragon Valley. Natuwa naman ang isang general dahil alam niyang hindi kakayanin ni Xiao Chen ang pinagsamang atake. Na kahit ang isa ay nagsasaya dahil nagawa nilang mapatay ang Supreme Master ng Cultivation. Ngunit nabahala naman ang isang general dahil alam niyang hindi basta-bastang kalaban ng Supreme Body Practitioner. Kaya sinabihan niya ang kapwa niya general na huwag maging pabaya, bigyan siya ng isa pang huling atake at kitilin ang kanyang buhay. Ngunit huli na ang lahat dahil biglang bumalik ang kanyang atake na kanyang ikinagulat. Agad niya naman itong naiwasan ngunit baka sa kanyang mukha ang kaba dahil kung nagkataon ay patay na siya. Bumulusok din ang isang malaking kamao patungo sa isang general na kanya ding ikinagulat. At nang sandaling tumama sa kanya ang atake ay mas lalo siyang nagulat sa lakas nito. Na kahit ang matabang general ay hindi rin nakaligtas dahil nilamon siya ng atake. Gumawa naman agad ng depensa ang isa pang general upang hindi siya mapinsala sa atake ni Xiao Chen ngunit bahagya siyang nahirapan dahil sa lakas nito. Kaya naman kalaunan ay nilamon siya ng atake ni Xiao Chen na dahilan upang mahulog siya na nauuna ang ulo. Nang bahagyang mawala ang usok ay makikita si Xiao Chen na wala man lang itong natamong pinsala sa pinagsamang atake ng apat.
Nasabi pa nga ni Xiao Chen sa kanila habang natatawa na ang iyong makalangit na kapangyarihan ay bahagyang nakakatuwa. Sinabi naman ng isang general na Supreme Body Cultivation, na paano mong nalagpasan ang makalangit na kapangyarihan na nagmula sa aming apat. Mayabang naman na sinabi ni Xiao Chen na siguro'y matalino lang ako at sapat na hindi kailangang maglaro. At ang aking dalawang kasama na si Xiao He at Xuan Feng ay malamang na matagumpay na ngayon. Nagulat naman ang dalawa sa kanilang narinig mula kay Xiao Chen. At ang dalawa naman ay bahagya ng kinakabahan sa nangyayari dahil anumang oras ay kaya na silang patayin ni Xiao Chen, dahil nagamit na nila ang kanilang mga alas ngunit hindi pa din nila ito nagawang mapatay. Mabilis namang nag-teleport si Xiao Chen sa harap ng nanghihinang general. At pinasabog ito sa harap ng tatlo ng isang atake lamang. At hindi makapaniwala ang tatlong natitirang general. Agad naman na ginamit ni Xiao Chen ang kanyang pamamaraan na nasa ika-4 na antas na suntok. At dahil dito ay lumabas sa kanilang harapan ang dalawang malalaking palad at kahit anong gawin nila ay hindi nila ito mapigilan dahil sa puwersang kanilang nararamdaman. Na kahit ang umiwas ay hindi nila magawa. Sinundan pa ito ni Xiao Chen ng kanyang Tianhuang Fist na nasa antas ng ika-8 suntok. Nang sandaling tumama ang atake ay napasigaw na lamang ang isa habang ang isa naman ay namamangha sa lakas nito. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan nang naglaho ang katawan ng tatlo. Naparabang nagkaroon lamang ng alikabok si Xiao Chen sa kanyang kamay. Agad siyang bumaba upang hintayin ang dalawa na magtungo sa kanya. At sinabihan niya ang Heavenly Emperor na ang apat na general ay masyadong mahina, hindi ba tayo maaaring magkaroon ng isang malakas? Makalipas lang din ng ilang sandali ay bumalik ang dalawa at hawak ni Xuanfeng ang general na si Yao Guang. At agad niya itong ibinagsak sa harap ni Xiao Chen. Habang si Black naman ay dala-dala ang katawan ni Jinlong na naging isa na lamang maliit na dragon. At kanya din itong ibinagsak sa harap ni Xiao Chen. Inihayag naman ni Xuanfeng ang kanyang laban kay Yao Guang na ang taong ito ay may mga tinatagong pamamaraan, ngunit gumawa ako ng ilang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ay ligtas at maayos. Agad naman na bumalik si Black sa kanyang orihinal na anyo. At kanya ding sinabi kay Xiao Chen na ang lalaki namang ito ay napakahina ng kanyang mga pasabog. Iminungkahi naman ni Xiao Chen na ang 12 general, ay masasabi kong mahina at kung ito ang kaso, Heavenly Emperor, ay masyado mo akong binigo. Matapos siyang magsalita ay agad niyang tinignan si Jinlong. At agad na sinampal upang magising ito, ikinagulat naman ni Jinlong ang ginawa sa kanya. Ngunit nang makita niya na nasa harap siya ni Xiao Chen ay agad siyang pinagpawisan at nagmakaawa na huwag siya nitong patayin, at sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Master of Physical Cultivation. Hinawakan naman siya ni Xiao Chen at agad na sinabihan na kung alam ko ito, bakit ko gagawin ito sa simula pa lang. Ngunit bigla namang sumigaw ang hangal at sinabihan niya si General Tai Wei na tulungan siya nito. Napansin naman ni Xiao Chen ang biglang atake na nagmumula sa kanilang kinatatayuan. At ang hinala ni Xiao Chen ay agad naman na nagkatotoo dahil bigla na lang nawasak ang bundok kung saan sila nakatayo. Mabilis naman na kinuha ni Xiao Chen ang dalawa upang makalayo sila sa kanilang kinatatayuan. At nang makalayo sila ay nena si Xiao Chen dahil sa biglang atake na iyon at hindi niya napatay si Jinlong. Nagkaroon naman ng makapal na usok ang lugar at bakas sa kalupaan ang pinsalan nito. Lumitaw naman si General Tai Wei na isa ding malakas sa general kumpara sa 5 na kalaban nila. Nagmungkahi din siya na walang alinlangan, ikaw ang pinakamataas na master ng physical na cultivation, na nakaiwas sa aking atake. Agad naman na ibinaba ni Xiao Chen si Black dahil mukhang hindi ordinaryo ang general. At agad din niyang sinabihan ang dalawa na haharapin ko ang taong ito upang malaman ang lakas nito. Ngunit lumapit naman si General Tai Wei at magalang niyang sinabi na matagal ko nang narinig ang pinakamataas na lakas ng pisikal na cultivation. At gusto ko sanang makipaglaban sa iyo. Ngunit sa kasamaang palad ay wala ka sa iyong pangunahing estado. Naiinis namang sinabi ni Xiao Chen na kung nasa antas ako ng aking Peak Supreme, ay wala kang karapatan na hamanin ako ng laban. Nagsaad naman si General Tai Wei na napakayabang mo talaga. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na sumugod na ito upang makita niya ang kasanayan nito. Nang marinig ito ni Xuanfeng ay sinabi niya kay Black na walang alinlangan ang master ay talagang mayabang pa din. Ngunit sinabihan naman siya ni Black na hindi mo ba naiintindihan, na ang lalaking ito ay lubhang malakas,
kaya naman sinadya ni Xiao Chen na galitin ito. Nahihiya namang sinabi ni Xuanfeng na sa tingin ko ay maaaring marami kang naisip. Sa kabilang banda naman ay nagsimula na ang laban na kung saan nagulat si Xiao Chen nang biglang mawala si General Tai Wei. Ngunit mas lalo siyang nabigla nang lumitaw ito sa kanyang harapan habang naghahanda ng atake. Agad na ginamit ni General Tai Wei ang kanyang abilidad na kung tawagin ay Starry Confinement. At dahil dito ay nabuo ang isang seal kay Xiao Chen na kayang ikulong ang mga nilalang. Ninas naman si Xiao Chen sa ganitong biglaang atake. Ngunit dahil wala naman siyang magagawa pa ay agad niyang sinuri ang abilidad na ginamit sa kanya. At nang makita niya ang kahinaan nito ay agad niyang ginamit ang kanyang lakas upang wasakin ito. Na agad naman niyang nawasak ng walang kahirap-hirap, at sinabihan din niya si General Tai Wei na hindi maganda ang kakayahan mo. Dahil nakita ko agad ang lahat, at agad din niyang sinalo ang espada. At kanyang ginamit ito upang gawing pang-atake kay General Tai Wei. Abangan ang susunod na kabanata upang malaman natin kung paano lalabanan ni Xiao Chen ang malakas na general. Bukod dito ay makikita din natin ang mga pasabog ni General Tai Wei na kailangan lagpasan ng ating bida. Shoutout nga pala kay UGPH Manga, John Sean Rubia. Maraming salamat sa panunood at mangyaring pa-like na lang po.